Magandang oras po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Sa oras pong ito, muli ako'y bumabalik upang magbahagi muli sa inyo ng isang programa upang magbigay ng kaunting um, sharing sa bawat isa sa atin. At narito ay aking ihahanda sa inyo ang isa na namang bagong lugar sa Central Israel. At welcome po kayo sa ating day 393. So kayo ay aking welcome sa oras na ito at purihin ang Panginoon sa oras na ito at sumayin niyo ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa lahat ng panahon. Tayo ay sumandaling manalangin mga kapatid bago po tayo magsimula at tayo ay hihingi ng patnubay sa Panginoon at magpapala sa Kanya. Tayo manalangin. Manaming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Purihin ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Kami po ay iyong patnubayan sa oras na ito at kami po ay gabayan sa pakikinig at ganoon din gamitin mo po ang iyong anak na lingkod upang bahagi ang kwento ng banal na kasulatan at ang lupain ng iyong banal na lupain, Panginoon. Pagpalayo mo po ang oras na ito sa bawat isa sa amin at maging karagdagan ng aming kaalaman ng aming mapapakinggan sa oras nito, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome no, sa ating pong Lands of the Bible series at tayo ay tutungo na sa ating mga materyales at titingnan natin ang ilan sa mga mahalagang bagay na ating matututunan sa araw na ito. So, narito mga kapatid, no? Kayo ay welcome sa oras na ito. Purihin ang Panginoon sa ating pasimula. So mga kapatid, narito, no? Dadaling ko kayo sa panibago na namang lugar at narito ang ating lugar na pupuntahan. Ang lugar ng ang Asdod. So mga kapatid, no? Welcome dito sa lugar ng Asdod. Ngayon, itong pong Asdod ay aking napuntahan noong pong May 15. Ito lang pong nakaraang Mayo, no? At ito ay napakagandang lungsod sa panahon natin ngayon at makikita ninyo po ang ating larawan sa bandang kanan at binibigay natin ang credit sa ating BibleStudy.org na nagbigay sa atin ng magandang larawan at ito ang Palestine na ito ay lugar na kung saan ang mga ito ay nag-exist sa panahon ni Haring David, ano. So nung panahon ni Joshua, nung sila ay pumasok at kanilang kinonquer ang land na ito, ay ang mga Philistine ay nandirito na. So sila ang mga nag-occupy ng ah, Mediterranean Sea, itong patag na nakaharap sa Mediterranean Sea. So lima yan, limang lugar na makikita natin ito. Magmula sa taas, itong Ekron, ang susunod niya na itong Asdod, sunod na itong Gat, itong Ashkelon at saka itong Gaza, no? So yan ang mga Philistine five cities. Pero meron pa rin mga iba pang mga syudad bukod sa lima. Ito ngang Gibeton, Geser, Siklag at saka Gerar, no? Yan ay mga binanggit din sa Lumang Tipan. At ilan sa mga lugar na ito ay napuntahan ng ating mga ninuno, no, na sila Mang Abraham, sila Isaac, you know, sila ay nagpunta dito sa Gerar at ganoon din sa Geser, no. So sa Siklag naman ay nagpunta dito si King David noong mga panahon na siya ay hinahabol at gustong patayin ni Haring Saul. So ngayon ito ay titingnan natin itong Asdod. Ito ay napakagandang lungsod sa panahon natin. Ngayon, ito ay sakop ngayon ng Israel. Itong limang syudad ng mga Philistines ay ang apat sa kanila ay nasa jurisdiction na ng Israel ngayon, no? Ayan ay mga syudad ng Israel ngayon. Ito maliban lamang sa Gaza, no? Ang Gaza ay nasa pamamahala ng mga Palestinians, itong tawag na Palestine, no? So ito ay isa sa limang lungsod ng mga Pilisteo at sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 8 verse 26 hanggang 40, makikita natin na si Felipe ay isa sa mga ebanghilista, no? Ay nagbautismo ng isang Ethiopian eunuch, no? Malapit dito, no? Binanggit sa Book of Acts yung pangalang Asotus. Itong Asotus na ito sa panahon natin ngayon, ito yung tawag na Asdod, no? Kaya sa panahon ng Bagong Tipan, ito nga ay sakop sila ng Greek
no, yung Greek Hellenistic era kung tawagin, ay ipinangalan ang pangalang Azotus, no? Yan ay isang Greek word yan eh. So, ano ang limang lungsod ng mga Canaanites, no? Sila kino-consider ng mga Canaanites itong mga Philistines. Sila ay pinangahawakan nila ito bilang kanilang mga teritoryo at ah, ay binanggit natin kanila, kung tawagin yan ay Pentapolis o limang syudad kung tawagin. No? Sila ay magkakasama, magkakaalyansa yan, no? Magkakakampiyan. At pag nangailangan ng tulong ang bawat isa dyan ay tumutulong ang limang syudad ng mga Philistines na ito. May kanya-kanya silang hari, pinuno, at may kanya-kanya silang mga sariling pamamahala. Pero sila ay nagkakaisa sapagkat sila iisa, no? So binanggit sa aklat ng aklat ng Genesis, no, chapter 10 verse 14, na itong mga Kasyolita na pinanggalingan ng mga Philistines mula sa lahi ni Ham, no? Meron tatlong anak si Noah, si Nunong Noah, si Japet, si Shem at saka si Ham. So ang mga Philistines ay nagmula sa lahi ni Ham. So ang Ehipto ay anak ni Ham, no? Na ama ng mga Ludita, Anamita, Lehabita at saka Neptuhite at saka Patrusites at ganoon din ang Kasluhita. So ang ibig sabihin, ang mga Kasluhita o ang mga Philistines ay nanggaling sa lahi ng mga Egyptians, you know. So sapagkat ang ama nila ay ang Ehipto, no? So yan ang kwento ng mga Philistines. Sila ay nandayuhan at umalis at nagpunta sila dito sa parte ng Kanaan. Ang Asdod ngayon ay ang pangalawang pinakamalaking daungan ng Israel. So dito sa Asdod ay meron silang base ng Israel, no? So ginugwardyahan nila ang Mediterranean Sea. Maraming mga cruise ships ang umihinto dito para sa day tour sa Jerusalem. So then sapagkat malapit lamang ito sa Jerusalem sa bandang east, no? So ang Asdod ay isang gateway patungo sa Jerusalem at ang 5,000 taong gulang na napadiran na lungsod na itinuturing na sagrado sa higit sa isang katlo ng mga tao sa mundo. So sapagkat ito'y lumang syudad at talaga namang gustong puntahan ng maraming tao sa daigdig. No? Yan ang Asdod. Ngayon, kapag sinasabing Tel Asdod, ito ay mount kung tawagin, no? Mataas na lugar, ay matatagpuan halos sa 4 na milya sa timog ng modernong lungsod ng Asdod, yung modern city ng Asdod. Yung aking napuntahan dito sa Asdod, dito yung modern city. Hindi ko napuntahan yung talagang actual na lugar na pinanirahan ng mga Philistines. Yung aking napuntahan ay yung modern city ng Asdod. Tinutukoy ito ng Biblia bilang isa sa mga 5 lungsod ng mga Pilisteo, kasama ang ng Gasak, Askelon, Ekron at saka ang Gat. No? Ito ay lumilitaw na pinaka-prominente, no, sa kwento ng pagkuha ng kabanang tipan ng mga Pilisteo. No? Itong Asdod, binanggit sa unang Samuel chapter 5 verse 1 to 7. No? Sila ang pinaka-prominente sa kwento ng kaban ng tipan ng mga Pilisteo. Diyan dinala, no? Ang kaban ng tipan. Ano ang nangyari sa Asdod sa Biblia? Tingnan natin. Nang ang kaban ng tipan ay nawala sa mga Pilisteo sa labanan, no? 1 Samuel chapter 5. Ito ay unang dinala sa templo ni Dagon sa Asdod, no? Yan ang unang Philistine city na dinala yung kaban ng tipan dito sa Asdod. Noong 8th century BC, ang lungsod ng Asdod ay bumagsak kay Haring Uzziah ng Juda, no? Binanggit sa 2 Chronicles chapter 26 verse 6. Ngunit hindi nagtagal ay nabihag ng Assyria, no? Yan ang kwento. So, ang Asdod sa panahon natin ngayon ay na-preserve pa rin nila yung mga lumang mga gusali, mga buildings na sinaunang panahon, no? Naguho at kung ang panahon ay makapagsasalita ay malamang na makikita na't marinig natin kung ano ang mga nangyari sa mga lugar na ito na nakatiwangwang na ngayon. So ito ay biblical na Asdod ngayon, ito nakikita nating larawan, ano? Ito ay matatagpuan sa Southern District ng bansang Israel. Ito ay nasa baybayin ng Mediterranean Sea
32 kilometers o 20 miles sa timog ng Tel Aviv, no? At 20 kilometer naman o 12 miles sa hilaga ng Ashkelon, no? So nasa pagitan siya ng Tel Aviv at saka ng Ashkelon. So ang daungan ng Asdod ay ang pinakamalaking lugar o daungan dito sa Israel na humahawak ng 60% ng mga imported na kalakal ng bansa. So napakahalaga ng lugar na ito ng siyudad ng Asdod sa kasalukuyang panahon, no? 60%, no, ng mga imported na mga goods, ng mga merchandise na ipinapasok sa bansang Israel. Ano ang espiritual na kahulugan ng Asdod, no? Ang ibig sabihin niyan ay kuta o tanggulan, ano? Yan ang ibig sabihin ng Asdod. Maaring nung panahon ng mga Philistines ay talagang mayroong mga matataas na mga buog dito, kuta, kastilyo, no? Yan ang mga ang kahulugan ng salitang Asdod sa wikang Hebreo. Isang lungsod ng mga Pilisteo na pangunahin na pinaka-leader na nangunguna, prominente, luklukan ng pagsamba kay Dagon, no? Isang Diyos ng isda kung tawagin yan, na inilaan sa Huda, ngunit lumipas ang mahabang panahon bago talaga nasakop ng mga lalaki ng Huda ang mga naninirahan sa Asdod. Lumipas pa, hindi pa kaagad nila ito nasakop, no, na binanggit sa aklat ni Joshua chapter 15 verse 47, no. Nahirapan sila dahil ang mga Pilisteo ay mayroong mga advanced weapons, may mga chariots, no. Kaya sila ay nahihirapang sakupin ang mga taong ito, no? So, ang Asdod ay nag-iwan ng mga bakas ng mga sinaunang panahon nila Haring Saul, ni Haring David, no? At ganoon din sa panahon ni Haring Solomon, no? So, yan no, ang makikita natin sa ngayon, no? Mga ruins na lamang. So anong ginawa ng Panginoon sa mga tao ng Asdod noong mga panahon na nandiyan ang kaban ng tipan, no? Narito, tinakot niya ang mga tao ng Asdod at ang teritoryo nito at pinahirapan sila ng mga bukol, no? Ganyan ang ginawa ng Diyos sa mga tao dito sa Asdod dahil nasa kanila ang kaban ng tipan ng Diyos. At ang mabigat na kamay ng Panginoon ay sinaktan ang mga tao sa Asdod at ang mga kalapit na nayon ng isang salot ng mga bukol, no? Yan ang nangyari. So ano ang ipinadala ng Diyos sa mga tao ng Asdod? Narito nga na makikita natin na kapag ang isang bayan ay nagkaroon ng kakilakilabot ng mga salot, ito ay maaring parusa ng Diyos sa mga tao, no? Kaya maaring itong nangyari sa COVID-19, ano? Ilang taon din 'yan sa buong mundo 'yan, ha? Nagsimula yan nung 2020, 21, 22, no? At medyo 2022 medyo hindi na gaanong malakas, no? Sasabihin na natin na sobrang 2 taon, no? Na ang COVID-19 ay talaga namang sumalanta sa buong daigdig, no? Yan ay maaaring hindi natin alam kung yan ay parusa ng Diyos sa mundo at upang ang mga tao ay manahimik, no? Magsisi ng kanilang makasalanan at maraming mga tao ang namatay diyan, no? At ganoon din kung titingnan natin, itong mga salot na ito ay maraming mga taong nahirapan, maaari din maraming mga namatay na tao. Ang kabanang tipan ay pinadala sa Gat, no? Matapos ito ay galing sa Asdod. Dahil wala na, ayaw na nila manatili ang kabanang tipan dahil nahihirapan sila, no? Pinapadalan sila ng Diyos ng salot. So pinadala nila sa Gat, no? At ganoon din, nung hindi na matagalan ng mga tao sa Gat, ang parusa ng Diyos sa kanila dahil sa kabanang tipan ay inilipat sa Ekron, no? Kung saan ang pagdurusa ay lalong tumitindi. Kaya ang ginawa nila, ang mga ilang lalaki sa Ekron ay namamatay dahil sa matinding takot, no? At ang iba ay tinatamaan ng mga tumor, no? Yan ang napakasakit na na salot na dumating sa kanila. Ang mga tao ay sumisigaw na paalisin ang kaban ng tipan ng Diyos. Pabalikin sa mga Israelita na kanilang pinanggalingan, ano? So pabalikin, ayaw na nila, no? Akala nila okay lang, no? So ngayon, itong nasa larawan sa bandang kanan, ito ay ginuhit sa atin upang ipakita kung anong porma ang Diyos-Diyosan ng mga Pilisteo, no? Si Asdod, kung tawagin, no? Ang siyudad ng Asdod. Kung tawagin na to si Dagon, isang Diyos-Diyosang taong isda kung tawagin, ano? Ay sa Bibliang Hebreo, si Dagon ay kinikilala bilang ang pangunahing Diyos ng mga Filisteo. Kung ang mga Kananaita, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay si Baal,
at saka si Astoret, no? At yung mga Moabita naman, ang kanilang mga diyosan ay sila Molek, no? Yan ang kanilang mga Diyos-Diyosan, no? May kanya-kanya silang mga Diyos-Diyosan eh. Kaya kapag binabanggit ang Diyos-Diyosang pangalang Dagon, ito ay tumutukoy sa mga Pilisteo, no? Kaya ito ang kanilang sinasambang Diyos, no? At hindi nila kilala ang Diyos ng Israel. So, ito yung mga taong ito, ng mga Pilisteo, nanirahan sa Kanaan mula 1200 BC hanggang 600, no? Na BCE. So, matagal din silang nanirahan dito sa Kanaan. Ayon sa mga talata sa aklat ng Joshua, ng Judges at ng Samuel, no? Si Dagon na kanilang Diyos-Diyosan ay sinasamba ng mga Filisteo sa mga templo sa Gaza at saka sa Asdod, no? Meron silang mga malalaking mga templo diyan sa Gaza at saka sa Asdod. So ang nangyari sa Diyos na si Dagon nang ilagay ang kaban ng tipan sa tabi nito, no? Diyan nilagay akala ng mga Filisteo ay walang mangyayari sa kanila kapag nilagay nila ang kaban ng tipan ng Diyos sa tabi ng Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Ito ang nangyari, no? Pagkatapos ay dinala nila, ay bumangon ng maaga ang mga taga-Asdod, no? Ng buong magdamag inilagay. So ngayon, nung makita nila, narito si Dagon, nakasubsob sa lupa, yung kanilang Diyos-Diyosang estatwa sa harapan ng kaban ng tipan ng Panginoon. At kinuha nila si Dagon at ibinalik sa kanyang lugar, no? Kaya nang maaring ang anghel ng Panginoon ay bumaba at sinira ang estatwa o ribulto ni Dagon na Diyos-Diyosan ng mga Pilisteo. So yan, no? Hindi tinotolerate ng Diyos ang mga hindi tunay na Diyos sapagkat siya lamang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin at kilalanin ng mga tao sa buong mundo sapagkat siya ang manilikha, no? Na dapat sambahin ng mga tao. Ngayon, anong reliyon ng Asdod, no? Sa panahon natin, ngayon ay ang populasyon ng Asdod ay mas bata kaysa sa average ng Israel dahil maraming mga batang na nag-aasawa sa lungsod na ito. Marami, bata pa lang nag-aasawa na. So mahigit sa 95% ng populasyon ng Asdod ay Hudyo, no? 95%. Kahit na halos 30% lamang ang sumusunod sa kanilang reliyon. So hindi ibig sabihin ay maraming mga liberal Jew dito sa Asdod, hindi purong Hudyo kasi ang mga purong Hudyo ay mga naninirahan usually sa Jerusalem, no? Yan ang Holy City. So pagkalabas na ng Jerusalem na ay hindi na gaanong puro, no? At katulad nga nito, kahit na 95% ng populasyon ng mga Hudyo dito sa Asdod ay 30% lamang ang sumusunod sa kanilang reliyong Hudahismo. So ang lungsod na ito ay tahanan din ng pinakamalaking komunidad ng Karaite sa mundo na may mga 5,000 miyembro, no? Tong Karaite kung tawagin, no? So ano ang nangyari sa Asdod sa panahon ng Biblia, no? Noong 950 BCE, no, nawasak ang lungsod ng Asdod sa panahon ng pananakop ni Paraon, no, si Amon sa reliyon sa rehiyon na to. No, yung Egyptian pero ay nagpunta at winasak ang lungsod ng Asdod, no? Ang lungsod na ito ay hindi muling itinayo hanggang sa hindi baba sa 815 BCE, no? So sa pangkalahatan, ang lungsod ay nanatiling independent sa Judean Kingdom at sa Israelite Kingdom, no? Na pamamahala hanggang sa Hellenistikong panahon, no? Noong dumating si Alexander the Great, ang Greek Empire ay naging independent ang lugar na ito ng Asdod, no? So yan ang makikita natin na kwento dito. So ngayon, ang tawag ngayon sa lugar na ito ng Asdod ay lumitaw siya noong 17 century BC, excuse me, bilang isang pinatibay na lungsod ng Kanaan ng mga Canaanites sa rehiyon ng Tel Asdod ngayon. Sabihin sa mga bundok na mayroong mga remnants ng mga ruins ng mga buildings na ito ng mga panahon na iyan. So yan ang pinaka-original na location ng lugar ng Asdod. No, sa buong kasaysayan, binanggit ang Asdod bilang isang lungsod ng mga Pilisteo at nang maglaon ito ay naging lungsod sa lupain ng tribo ni Juda sapagkat malapit ito sa tribo ni Juda, no? Nasa Judean na ano yan region yan eh. So ngayon itong Asdod, ito ang isa sa mga pinakamalaking templo ni Dagon na kanilang Diyos-Diyosan, no? Dito
Dito kumbaga sa ano nakahimlay ang kanilang malaking templo, no? So ang nahuli na kaban ng tipan ng Panginoon ay inilagay sa templo ni Dagon at sa makasunod na mga gabi ay ito'y natagpuan sa sahig, no, at nakaharap sa harap ng kaban ng tipan. Sa ikalawang gabi, no, sinubukan muli nilang gawin uli kung anong ginawa nung unang gabi. Ito ang na nangyari. Ang ulo at mga kamay ni Dagon ay tinanggal, no? Maaring tinanggal yan ng anghel. Nagpadala ng ang Panginoon ng salot ng kakilakilabot ng mga bukol sa mga tao sa lugar ng Asdod at mga tao ay nagkadusa-dusa, nagkahirap-hirap dahil sa mga salot na ito. So sa larawan makikita ninyo no, meron pang mga ruins na makikita ninyo na yung mga buildings na matataas, yan yung modern city ng Asdod. Ito na mga nakikita natin na mga ruins, yan yung mga talagang maaring diyan namuhay, nanirahan ng mga sinaunang mga Pilisteo, no? Sapagkat yan ang kanilang mga buildings, no? Diyan sila nanirahan noong araw. So, merong mga binanggit na ano hari no panahon na ito na sa panahon ng paghahari ni Iyamani, no? Um, Ayon sa talaan ng kasaysayan ni Sargon II ng Assyrian Kingdom, nung dumating sila dito sa Israel para wasakin ang mga syudad, ay pinatalsik ng mga Assyrians ang emperador na si Azuri, no? Napatala ito sa kanilang archives, ang dating hari ng Asdod, no? Dahil sa planong palampasin ang pagbabayad ng tributo o ng buwis sa Assyria, no? At pinalitan siya ng kanyang kapatid na si Ahimete, no? Yan ang pagkatala, no, sa kanilang archives. Ngayon, ano ang kalahagahan ng Asdod, no, sa banal na kasulatan? So ang pagbanggit ng lugar ng Asdod sa Biblia ay nagsisilbing isang makasaysayang marker, no, o tanda at isang testamento sa katapatan, soberenya at katarungan ng Diyos, no? Tatlo 'yan, no? Katapatan, soberenya at saka katarungan ng Diyos. Ang mga kwento nito ay nagtuturo sa modernong mga Kristiyano ng mahalagang aral tungkol sa pagsunod sa Diyos, sa mga kahinatnan ng paghihimagsik at sa katiyakan ng mga pangako ng Diyos. So yan, no? Yung presensya ng Diyos ay nandoon sa kaban ng tipan. Kapag ang kaban ng tipan ay hindi mo nirespeto, hindi mo iginalang, ay magpapadala ng Diyos ng salot sa lugar na iyan sapagkat ang presensya ng Diyos ay nandoon sa kaban ng tipan. Hindi dapat yaan lapastanganin, kundi yan ay dapat irespeto at igalang sapagkat ang presensya ng Diyos ay nandoon. So dito, ang lugar ng Asdod ay itinalaga para sa tribo ni Huda nang hatiin ang lupain pagkatapos ng pananakop, no? Sa panahon ni Joshua. Kaya ilang ulit na binanggit ang Asdod sa aklat ni Joshua, no, kasabay ng pananakop sa lupang pangako. Maraming binanggit ang lugar na ito, no, sa panahon ni Joshua. Binanggit nga to sa kanyang aklat, no, chapter 11 verse 22, na karamihan sa mga anakim, ito yung mga higanting mandirigma, no, na binanggit ay nawasak sa pananakop o natalo, no. Ngunit iilan ang nanatili sa ilang lungsod ng mga Pilisteo kabilang ang Asdod. So yung mga anakim na nakasurvive, no, sa pananakop ng Israel, yung mga nakatakas, yung mga nalabi, yung mga natira ay nagpunta rito sa Gat, sa Ekron, sa Asdod, no? Diyan sila sa mga nanirahan, no, sa mga yungib, sa mga kuweba ng mga lugar na ito. Kaya nga ang Gat ay naging tahanan ni Goliath na binanggit din dito, no? Isa sa mga higante na natalo ni King David sa tulong ng Diyos noong mga panahon na iyan, no? Pinangunahan ni Joshua ang mga tao sa pananakop at nabihag ang mga ilang malalaking lungsod, no, ng mga Kananaita. Ang lupain noon ay hinati sa mga tribo ng Israel na noon ay dapat na matapos ang kontrol sa kanilang mga teritoryo, no? So gayon pa man, sa oras na si Joshua ay matanda na at handa nang lumisan mula sa pinangyarihan, ay merong mga ilang mga lugar na hindi pa nasusupil kabilang ang ito nga lugar ng Asdod at iba pang mga apat na pangunahing lungsod ng mga Pilisteo, itong Ekron, itong Gat, itong Gaza, no? Yan ay mga hindi pa mga nasasakop pa kaya nanatili hanggang sa panahon ni King David, ano?
Joshua chapter 13 verse 3. Kaya nga sabi nga ni Joshua nung siya matanda na ako ay papanaw na, ay marami pang mga bansang mga Kananeyo ang hindi pa ninyo nasasakop, no? Huwag ninyong hayaang manatili silang naninirahan kasama ninyo, kung hindi darating ang panahon ay ihihiwalay nila kayo sa Diyos, no? May impluwensyahan kayo nila, kaya lipulin ninyo sila, ano, upang hindi nila kayo maimpluwensyahan. So, ang mga Pilisteo ay patuloy naghahanap ng mga problema para sa Israel sa loob ng maraming mga taon na darating, no? Naging tinik sila sa lalamunan ng mga Israelita. Bagaman kitang-kita na ang mga Pilisteo sa aklat ng mga Judges, no? Hindi binanggit ang Asdod sa aklat na iyon, no? Sa panahon. Maaaring nung panahon ni Samson ay binanggit nga na siya ay nakipag-ugnayan kay Delilah, no? At maraming mga napatay na mga Pilisteo itong si Samson, no? Kaya yan ang kwento ng mga Pilisteo, no? Kaya nga dito sa aklat ni Samuel, no, unang Samuel kabanatang 4 ay nagpasya ang mga Israelita na dalhin ng kabanang-tipan sa labanan, no? Panahon ni Eli, no? At hindi sila talagang pinayagan ng Diyos dito, no? Nagalit ang Diyos sa kanila eh. Ginagawa nila ito at tinatrato ang kaban ng tipan na parang ito ay isang good luck charm, no? Sabi nila kapag ka nasa sa atin ito, mananalo tayo. Parang agimat eh, no? Ganyan ang paniniwala ng mga Israelita noong mga panahon ni Eli, no? Maliit pa ito si Propeta Samuel, bata pa siya niyan. Bilang tugon ay nagpahintulot sa mga kabanatipan na makuha ng mga Pilisteo at dalhin sa Asdod, no? Ang patotoo ng mga Pilisteo ay talagang nanginginig sila sa takot nung makita nila yung kabanang-tipan na hawak ng mga Israelita kasi sumisigaw sila at kala nila merong yung bang celebration. Pero sabi ng mga Pilisteo, huwag kayong matakot, lakasan yung loob ninyo, tatalunin natin sila, lalabanan natin sila, no? At yun nga nangyari, natalo ng mga Pilisteo ang mga Israelita at nakuha nila ang kabanang-tipan, no? Nang makuha ng mga Pilisteo ang kabanang-tipan ng Diyos, dinala nila ito mula sa Ebenezer hanggang sa Asdod, no? Yan ang kanilang pagkakuha diyan. Itong Apek, no? Diyan sila nagdigmaan eh, no? Tapos dinala sa Ebenezer, no? Yung tinatawag na Antipatris, no? Yung ating lesson ng mga nakaraan, yung Apek, lugar kung saan dinala si Apostol Pablo papatungo sa Cesarea Maritima, no, para siya litisin sa harapan ni Gobernador Felix. So manggaling sa Apec o Antipatris ay dinala ng mga Pilisteo ang kabanang-tipan magmula sa Apec papunta sa Ebenezer. Pagkatapos dinala hanggang dito sa Asdod, no? So magkagayoy kinuha ng mga Pilisteo ang kabanang-tipan ng Diyos at ito nga ay dinala sa bahay ni Dagon, no? Sa kanyang templo at inilagay sa kanyang tabi, no? At ng mga tao doon ay talaga ng mga akala nila magagawa nila ang gusto nilang gawin na ito nangyari. Nagalit sa kanila ang Diyos, no? At nung mga mangyari ang mga bagay na yan ay tanging yun na lang lalagyan ni Dagon ang naiwan sa kanya, no? Yung kanyang pundasyon, yung kanyang kinatatayuan na templo niya, no? Yung kanyang base kung tawagin. Ito ay ang dahilan kung bakit ang mga saserdote ni Dagon at ang lahat na pumapasok sa bahay ni Dagon ay hindi tumatapak sa pintuan ni Dagon sa Asdod hanggang sa araw na ito, no? Noong mga panahon na iyan na binanggit sapagkat ganun nga ang nangyari, no? Kala nila totoo yung Diyos nila, no? Para hindi, no? So, titingnan natin ang ano ba ang talagang kahalagahan ng Asdod sa Biblia, no? Na bakit binanggit ang lugar na ito, no? Dahil ang kamay ng Panginoon ay mabigat laban sa mga tao dito, no? Dahil nga sa ginawa nila na kanyang tinakot, pinahirapan nila ng Diyos ang mga tao dito, na dinalan sila ng mga salot na bukol, maging ang Asdod at ang mga nasasukupan nito. At na makita nga ito ng mga lalaki ng Asdod kung anong kalagayan at kanilang sinabi na ang kaban ng Diyos ng Israel ay hindi dapat manatili sa atin, sabi nga noon. Sapagkat ang kanyang kamay ay matigas laban sa atin at laban kay Dagon na ating Diyos, na binanggit sa 1 Samuel 5:1-7. So ipinadala ng mga pinuno ng Asdod ang kaban sa Gat at kung saan nangyari ang mga katulad na bagay nito at pinadala ito
ng mga Gateyo sa Ekron at sa huli nagpasya ang mga Pilisteo na kailangan nilang ibalik ang kabanantipan sa Israel. Ang buong kwento ay matatagpuan sa unang Samuel chapter 5 hanggang 6. So noong panahon ni Haring Saul at ni Haring David, ang mga Pilisteo ay madalas na magkaaway. Yan ang kanilang mortal na kaaway eh. Ngunit ang Asdod ay hindi partikular na binanggit kasabay ng alinmang hari, no? Pagkatapos ng panahon ni Haring David, ang mga Pilisteo ay hindi binanggit bilang prominenteng mga kaaway, no? Bagaman si Haring Usiyas ay pinuri sa kanyang kampanya laban sa mga Filisteo at ang isa sa kanyang mga tiyak na nagawa ay ang paglusob sa pader ng Asdod na binanggit sa 2 Chronicles 26:6, no? So si Amos na isa sa mga minor prophets ay nangaral at nagpropesiya ng paghatol laban sa siyudad ng Asdod, no? Sa kanyang aklat Amos chapter 1 verse 8 at saka chapter 3 verse 9. At kalaunan ay natalo ng mga hukbo ng Assyria ang Asdod, no? Binanggit ni propeta Isaiah chapter 20 verse 1. So makalipas ang mga ilang taon, nagprophecy uli itong si propeta Jeremiah sa judgment, no, laban sa nalalabing mga tao dito sa Asdod na sinagawa sa kamay ng hari ng Babylonia naman, no? Jeremiah chapter 25 verse 20, no? So lahat ng mga karatig lugar na nagrebelde laban sa pamumuno ni King Nebuchadnezzar ay talagang sasakupin at wawasakin. Pagkatapos ng pagbabalik ng mga Hudyo, yung kanilang return from the exile, ang ilan sa mga tao ng Asdod ay kabilang sa mga sumalungat sa muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem sa ilalim ni Nehemiah, no? Binanggit sa kanyang aklat, chapter 4 verse 7, no? Kinukutya sila, no? At sila ay pinagsalitaan ng hindi magaganda. Talagang dinidiscourage sila ng mga tao dito galing sa Asdod. Nalungkot din si Nehemiah na malaman na ang ilan sa mga Israelita ay nakipag-asawa, no? Sa mga kababaihan ng Asdod, no? Intermarriage. At marami sa mga bata ay hindi man lang makapagsalita ng wika ng Huda, no? Yan ang malaking problema nila noong mga panahong yan. At yan ay pinagbabawal ng Diyos sa mga lahi ni Israel na huwag silang makikipag-asawa sa mga Kananaita sapagkat sila may impluensyahan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nagbigay din si Propeta Zephanias ng salita tungkol sa mga Filisteo. Is one of the 12 minor prophets na ganito ang kanyang sinabi na sapagkat ang Gaza ay masisira at ang Askelon ay magiging sira at ang bayan ng Asdod ay itataboy sa katanghalian at ang Ekron ay bubunutin, no? Binanggit niya sa kanyang aklat Zephanias chapter 2 verse 4. At sa wakas tinitimbang ni propeta Zacarias ay makikita ang Askelon, ang kahotolon ng Diyos sa nakapalibot ng mga bansa at matatakot. Gayon din naman ang Gaza, pipilitin sa hirap at ang Ekron din sapagkat ang kanyang pag-asa ay nalilito. Ang hari ay mamatay mula sa Gaza at ang Askelon ay mawawalan ng tirahan. Isang halo-halong bayan ng tatahan sa Asdod. Iba't ibang klase ng mga tao ang maninirahan dyan. At aking ihiwalay ang kapalaluan ng Pilistea. No? Yan ang hinula ni Propeta Zacarias sa kanyang aklat, chapter 9, verse 5 hanggang 6. Ngayon pa man, no, kahit na sa paghahatol ay mayroong awa ang Diyos. Kahit na hinatulan niya ang mga taong ito, siya pa rin ay naaawa. No? Kaagad pagkatapos ng kapahayagan ng kapahamakan, si Propeta Zacarias ay nagsama ng isang tanda ng pag-asa. Aking aalisin ang dugo nito sa bibig nito at ang mga kasuklam-suklam nito mula sa pagitan ng mga ngipin nito. Ito rin ay magiging isang labi para sa ating Diyos. Ito ay magiging parang isang angkan sa Huda, no? Binanggit niya sa kanyang aklat Zechariah chapter 9 verse 7. Sa hinaharap, ang mga Pilisteo ay titigil sa pagkain ng maruming pagkain at sasama sa tunay na pagsamba sa Diyos, no? Yan ang inaasahan ng Diyos sa kanila na itong mga Pilisteo ay sasamba sa tunay na Diyos. Inulit ng mananalaysay na si Josephus na maraming mga Pilisteo, no, ang posibleng manumbalik sa Diyos, no, kung sila ay tatalikod sa kanilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. So mga kapatid, no, dito ipapakita ko sa inyo yung mga ilang mga larawan na nakuha ko nung ako'y nagpunta rito sa Asdod, no, noong May 15 nitong taon na ito ng 2025. So itong Asdod ay binansagang Azotus sa panahon ng banal na kasulatan sa Book of Acts, no, in the Hellenistic period. The name of this settlement became Azotus, itong lugar na ito na ating ipapakita sa lahat.
And sometimes specifically Azotus Mesoguayas, no? Yan ang pagkabanggit, no? Literally inland Azotus kung tawagin. In contrast to Azotus Paralayos, literally Azotus by the sea, no? So sa Hebrew, ang kung tawagin ito ay Asdod o Yam in Hebrew, no, kung tawagin. So mga kapatid, no, narito, aalis tayo dito at pupunta tayo dito sa pupunta tayo dito sa ating Google Photos. Hanapin natin. Ito na, mga kapatid, ano? So tignan natin ang mga larawan na aking kinunan pumakita ng lahat, no? So ngayon, ito mga kapatid, no, kung kayo nang galing sa Askelon, ay tumuloy na ako dito sa sa Asdod kasi magkatabi lang na lugar yan no. So ito yung, excuse me, pagpasok na sa mismong Asdod, sa city of Asdod, na modern city ng Asdod. So ito yung aking kinunang larawan, ano? So yan, no? Makita ninyo yung mga malaki, matataas na mga buildings, no? Modern na no? Sa panahon natin ngayon. So nasa loob ako ng bus at nasa harapan ako at talagang kinunan ko siya ng mga larawan, ano? Para makita natin, no? Maganda ang Asdod, modern, no? Modern ang city nilang Asdod. At makikita ninyo ang mga iba't ibang mga lugar. Ito yung kanilang bus station terminal, no? At mga stores, yung kanilang mall, no? Yan ang makikita natin dito. Ito yung parang ito yung kanilang downtown Asdod kung tawagin, the city of Asdod. Ayan, no? Ang kanilang mall, no? Kanilang city center, no? So yan ang makikita natin. So yan ang kanilang bus terminal also na maipapakita natin sa lahat, no? So kung makakarating kayo dito, masaya no? Makikita ninyo buhay ang syudad, no? At ma-enjoy ninyo ang paligid, ano? So ito yung mga sign ng mga bus, mga platform, no? Yan, ito yung bus station nila, no? At dito sumasakay papunta ng Jerusalem, pabalik ng Jerusalem, no? Itong lugar na ito. So yan, ano? Diyan ako bumaba at pagbaba ko diyan, ako ay naglakad patungo sa Mediterranean Sea, no? Upang tignan ang lugar na iyon, no? Ito'y nakaharap mismo sa Mediterranean Sea, no? So yan, napakagandang lugar no? So may mga kainan, no? Kompleto yan, no? At kung magugutom ka, pwede kang kumain, no? At tumatanggap sila ng Visa, Mastercard, no? Lahat ng klase ng mga credit card ay tinatanggap nila yan, no? So yan at makikita natin napakaganda ang modern city ng Asdod sa panahon natin ngayon, no? Kita niyo mga puno, yan, mga pine tree, mga magaganda, yan, itong structure nila napakagandang yan, no? Kita niyo yung mga puno nila. Kumbaga sa Pilipinas dapat puno ng nyug yan no? Yan ang pinakapuno nila, no? Yan. So, yan ang tinatawag na mall nila na nakaharap sa Mediterranean Sea, no? Yan, no? So, matataas na mga buildings no? Dito sa Asdod, no? Ito yung kanilang Asdod Art Museum kung tawagin, no? Itong lugar na ito. Yan. Nakakatuwang tignan dahil sa kakaiba, no? At may impluwensya ng Europe, no? Ng modern day sa panahon natin ngayon. Ito yung Asdod Art Museum, tawagin ay Monarch Center, no? Meron silang unique glass pyramids, no? Makikita yan, no? Nakita natin kanina yung unique glass pyramid, no? At located ito sa Silker Arts Complex, no? 13 exhibition areas, no? 3 floors, ang lugar na iyan. Yan, no? Kita niyo yung glass, no? Salamin yan na parang um, magandang reflection yan dahil salamin So yan ang kuha natin, ano? So makikita ninyo itong city ng Asdod ay nasa tabi mismo ng Mediterranean Sea, no? Yan ang modern city ng Asdod, no? Dito rin sila merong naval base nila ng Israel dito sa Asdod, no?
So yan ang makikita natin dito sa modern city ng Asdod. So ito, itong larawan na ito, kikita ninyo yung kulay blue na yun ay Mediterranean Sea na yun, no, pababa, no, papunta na sa papunta na sa kung sa mapa yan, papunta ng west, no. Papunta na doon sa dagat na, no. Yan. Mahaba din ang lakad nung ako'y naglakad inabot din ako ng mga 30 to 45 minutes ako naglakad mula sa bus station patungo doon sa mismong harap ng Mediterranean Sea, no? 30 to 45 minutes, no? Yun, kita ninyo yung dagat doon, So, yan. Maganda naman ang panahon na nasa mga bandang na yan 4:00 na ako na nakarating diyan no? At ng hapon, no? Kaya medyo may konting init pa at okay naman at hindi gaanong masyadong mainit kasi buwan ng Mayo hindi gaanong mainit yan yan ay spring pa, no? Kaya magandang pumunta pagkabuwan ng May, no? Yan. So yan ang the new city of modern city ng Asdod. Hmm. Hindi kinakailangan pagka kayo ay naglalakad, kailangan talaga meron kayong sombrero para hindi kayo mainitan ng gusto sa inyong buhok, at minsan nasusunog ang buhok sa sobrang init, Yan. Matataas ang mga buildings nila no? Yan, yung mga bus stop, may mga papunta sa bus station, no? Yan. So matagal din ako naglakad din no? Dahil habang naglalakad, kumukuha tayo ng mga larawan Yan, ito na tabi na ito ng ng Mediterranean Sea na no? Paliguan na ito Beach kung tawagin yan Yan, parking area. Itong parang ito ay para sa mga kababaihan. No, yan, itong lugar na ito. Yan. Papasok sa loob ay mga female lang. Minsan napapasok ako sa loob, hindi ko alam Kala ko mga lalaki pwede. Nung ako'y nasa loob na, naglalakad na ako, punta doon sa tabi ng tubig, tinawag ako ng isang babae na sabi sa akin, ito ay para lamang daw sa mga babae. Aba, bumalik ako, sabi ko, sorry, hindi ko alam. So bumalik ako, lumabas ako at dito ako dumaan sa bandang kaliwa. So hindi ko alam So binagtas ko yung mahabang na yan, nandun hanggang sa pinakadulo ay mga lalaki yan dito sa lugar na iyan, no? Mga kalalakihan lamang. Ito mga babae ito sa lugar na yan Kasi sa Israel, yan, ito yung pinakahangganan nung pinakabakod no? Dito mga lalaki diyan, no? Sa open na yan. Sa Israel kasi hindi pwedeng pagsamahin kung minsan may mga pinagbabawal na mga lalaki lang, lalaki at mga babae lang, Hindi pwedeng magsasama. Meron naman sa Tel Aviv na pwede lalaki, pwedeng babae, no? Depende sa lugar no? Kita niyo yung buhangin, no? Ang ganda ng buhangin. Nakakuha ako rito ng buhangin no? Yan, no? Itong tinapakan ko, kumuha ko ng isang dakot na buhangin at nilagay ko sa isang plastic bag. Ngayon, nasa sa akin ang buhangin na iyan, no? Isang dakot, no? At ang buhangin na yan ay kakaiba sa mga buhangin na makikita natin. Kakaiba ang texture ng buhangin, At talaga namang ibang klase, Mahirap lumakad, sa buhangin na iyan. Yan ang Mediterranean Sea, nakaharap, sa dagat. Itong pinakabakod na yan ay mga babae lamang ang nasa loob niyan, Ito naman itong open ay sa mga lalaki, So yan, mga kaibigan at mga kapatid, napakita natin sa lahat ang lugar na ito ng modern city ng Asdod kung tawagin ay Asotus sa panahon ni Felipe na Ebanghelista, sabihin nating seven deacons, itong si Felipe, ito kung di nakakamali video ata ito nakinunang ko, pero ayaw siya mag-play So, ayan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. 10 minutes din. Ako po ay nandito sa Ashdod, mga kapatid, at ako po ay galing sa Ascalon. At dito po ako tumuloy sa Ashdod. Mga kalahating oras lang naman po ata ang bus. O mga kalahati po, isang oras po ang biyahe mula sa Ashdod.
So galing ako yung kaninang umaga doon. Ako po ay tumuloy dito kasi may oras pa naman ako. So ito po yung palibot, papakita ko sa inyo. Nandito po ako ngayon sa tabi ng Mediterranean Sea po ng Asdod. So, okay. So mga kapatid, no, tumihinto, no? So lalagpasan na natin siya kasi napuputol, no? Mahina ata ang aking connection. So, yung mga nakita niyong mga larawan, ayan eh, iikot lang naman yung camera. So, at least nakita natin yung idea. So, yan ang Mediterranean Sea. Kung ako ay merong dalang ekstrang damit yan, eh, maaari akong lumusong dyan kasi wala na akong ekstrang damit, no? At sana man lang ay makalubog dito sa tubig ng Mediterranean Sea. Well, nung ako'y nasa Tel Aviv ay ako'y lumubog din sa Mediterranean Sea nung ako'y nasa Tel Aviv noong 2018. So, okay lang at least ay naranasan ko rin na maligo dito sa Mediterranean Sea, no? Pero ito'y Asdod dito, no? Pala lugar ng mga Pilisteo, no? Sa lugar ng panahon ng Lumang Tipan, sa panahon ni Haring Saul at saka ganun din ni Haring David, ano? At ganun din sa panahon ni Samson, no? Yan ang makikita natin sa panahon natin ngayon, no? Na ito ay sakop na ng bansang Israel ngayon. Ito ngayon ay papabalik na ako, no? Pabalik na ako sa aking bus station at ako babalik na ng Jerusalem na, no? So yan ang pinakadulo mga kaibigan at mga kapatid. So dito ay atin na pong tatapusin mga kapatid, no, ang ating presentation na ito. Naipakita ko na po sa inyong lahat ang ating pong mga larawan at maraming salamat sa lahat. At tayo ay hindi kinat-off, no, kasi nakaraan po ay ano yun, dapat nakuha natin yung buong video no ng Anatot, no, itong Anata kung tawagin, no, sa lugar na kinalakihan ni Propeta Jeremiah. Pero naputol 27 minutes lang in-expect ko 1 hour yun no. So nawala yung kalahating oras, no, hindi napasama. So kaya tayo ay gagamit ng ating Zoom na ito upang makuha natin yung buong video na recorded na ito. So mga kapatid, maraming salamat sa lahat at sa muling pagkikita at pagpalain kayo ng Panginoon at abangan natin ang susunod na namang lugar na ating ipapakita sa lahat at naway meron tayong natutunan sa araw na ito, no? Purihin ang Panginoon, sumakanya ang kapurihan at ang pagsamba sa espiritu at katotohanan, no? Siya lamang ang dapat nating purihin sa ating buhay. Mga kapatid, sa inyo ay pagpapala at pag-iingat sa muling pagkikita. God bless you all and we'll see you again and bye for now.